inaprubahan niya ako na maging part ng pelikula na yan. I mean, that is something to be thankful for. There's a very good to see you. Did you get the chance to talk to her? No, I didn't. No, I didn't. Sayang. Diba? Pero at least, at nakibigang buhay mo na siya. Yes. Thank you, Jody. Salamat. Jones, ito ba yung alay mo laban sa mga fake news peddlers? Ngayon, grabe, sobrang rampant na talaga yung disinformation sa social media. Okay. Saan ba? Okay, Rated R13 without tabs. We are R18 without tabs. R13, sorry, R13. Yung social responsibility natin, hindi naman natin kinakailangan na meron tayong millions of followers. Kahit meron kang 2, 1, 3 tao na sumusubaybay at sumusunod sa'yo at nai-influensyahan mo, may social responsibility ka. And I just hope that we use our responsibility wisely. Diba? Jody, naging victim ka na ba ng fake news? And if so, of course, because you're a personality, how did you handle it? MJ, bihira kasi akong tumambay sa internet. It's actually parang people or friends na magme-message sa akin, magvo-Viber na, okay, lumabas to, is this true, ganyan-ganyan. So, ang gagawin ko kapag may mga ganyang klaseng news, babasahin ko siya, and then I would tell, let's say, that person, whoever sent it to me, whether it's true or not. But then, I mean, para ma-affect ka talaga on a deep level, I try to somehow manage my emotions kapag ganyan, especially kapag kami mga nasasabi sa yung below the belt. Pero ang pinaka-importante sa akin is yung paano kung ang nalagay doon sa isang side ng story is walang kakayanan na i-explain yung sarili niya or ipagtanggol yung sarili niya, or ang pinag-landan nung sabihin natin fake news na yun ay hindi man lang magpa-fact check, gagawin yung due diligence niya or mag-verify. So madali silang mabibiktima ng mga bagay na hindi totoo at madali silang mapapaniwala. Last, parang perfect timing to kasi election season. Is this like a social movie, social piece para magising yung mga tao about, or nataon lang na April? You know what? Kasi when we shot the film, last year pa to eh. Last year pa talaga siya. Kumbaga nagkataon lang na ngayon siya maipapalabas. Ang amin lang, kung ano yung mensahe na kung paano magsispeak yung movie sa mga tao, sana bigyan nila ng halaga yun. Kung paano mapipik ng movie na to yung kanilang interest or maybe their conscience, sana pakinggan nila yun. Perfect timing. Pero yung sinasabi ni Tita Glo kanina na about in love. So, wala pang fake news doon. Alam mo, I'm the type of person na kung titignan mo yung social media ko, makikita mo doon, lover of life. Lover of life. I am in love with life in general. And if you're going to ask me about that, I would say na, yun na nga, tulad na sabi ko, nasa social media ko yan, I'm a lover of life, so I am in love with life. Or in love, romantically, in love ka. Untold pa rin ba yun? Untold pa rin ba yun? Talaga, Gord, you're naughty. Pero okay ka na-adjustment mo, like, nata-focus ka na sa social media mo, sa YouTube channel mo. Right now, pumapasok ngayon yung promo ng Untold, yun na lang yung mga parang trabaho mo bilang artista? Right now kasi, my hands are full din eh. Ang dami ko rin ginagawa because number one, meron tayong the YouTube channel, the JSM channel na I've been busy with for the past few months, and I'm really happy kasi slowly but surely, slow steady growth yung nangyayari doon sa channel. And yun naman yung, kumbaga yung intention to what it was intended for, nare-reach naman niya. I'm busy with this film na dapat last year pero ngayon siya ginawa. I'm about to start my master's already. So, kahit sabihin mong busy, kumbaga masaya pa rin. I'm just thankful with everything that's been going on with my life right now. May space ka na ngayon. Last question po tayo. Wala lang tayong sabihin mong let's say
TV show, ganyan. But then, I've also been busy with, a lot of things. Last na lang May ako, lives Jod. at Ang reaction lang din kasi, speaking of fake news, medyo seryoso na rin talaga yung topic ng fake news ngayon. And even sa Congress, ay nag-start na sila ng hearing for that. So, anong reaction mo doon na dapat seryoso na rin yung government din talaga sa ng fake news? Sabi to may mga bagay kasi na hindi natin kontrolado. For example, yung mga fake news peddlers, hindi natin sila kontrolado kung ba't nila ginagawa yun. Ano yung motivation nila, ano yung rason nila for doing so. Is it because may pinaglalaban ba talaga sila? Ito ba talaga ay dulot ng kung ano man ang pinaniniwalaan nila? Or is it because survival? Because they're getting something out of it. Pero kung alam natin na hindi na natin sila makokontrol, then nasa sa atin na yun na mag-fact check. Let's do our due diligence. Tignan natin kung gaano katotoo o hindi yung mga bagay na nababasa natin. Kasi ngayon may mga bagay na sabihin mo na it might sound true, but it's not actually true. Or sometimes they mix the truth with a lie. So magmumukha pa rin siyang parang totoo. So yun nga parang magandang ipanawagan na sa mga tao din na mag-fact check kayo sa lahat na nababasa ninyo. Wala namang problema doon because maganda rin na makakadagdag yan sa kaalaman ninyo. And I think syempre, it's also the role of the government to create laws na magpoprotekta sa mga tao na nabibiktima ng fake news at syempre yung ma-reprimand yung mga tao na gumagawa nito. Jody, super last, sorry. Because nag-invite mo pala yung Senate ng big personalities, outspoken personalities, gaya ng celebrities to talk about this. And since you're very much outspoken about it, if in-invite ka man ng Senate, would you be open to discuss based on your own capacity lang and own knowledge? Ano siguro yung maitutulong ko kung sa palagay nila na importante yung boses ko at yung sasabihin ko, bakit naman hindi? Kasi it's really for ano rin naman, for the city. Diba? Para rin naman sa mga kababayan natin. Tulad nga nung sinabi ko kanina, na wala namang taong nabubuhay para sa sarili naman. Lahat tayo, meron tayong responsibilidad para sa isa't isa. Okay. Baka offer na tumakbo yung next. Baka offer na tumakbo yung next pag narinig nila kung paano ka Hindi, naku. Ako kasi naniniwala ko na we can always help in our own little way. Hindi ko kailangan na magkaroon ng posisyon sa gobyerno para gawin yun. I'm sure mamamangha sila sa'yo when they hear you. Congrats, Jody!